Hello mga tol, at tayo nagbabalik para pag-usapan yung mga parameters ni Bobot Scalper Pro 5. Ito yung kanyang parameters, no. Unang-una yung personal license, which is yan yung dapat na meron ka pagka gagamitin mo to, no. At punta lang kayo sa page Dagdag Kita para makakakuha ng license doon. And by the way, no, after nitong video, dapat gawin nyo muna yung next video natin, no. Hindi naman yung pagba-backtest, di naman komplikado, ituturo ko yun. Yun yung dapat ninyong gawin para magkaroon kayo ng settings na base sa equity, base sa broker ninyo at sa spread, yung nababagay sa inyo, which is better, no? Kasi kahit pa meron akong magandang settings dito, kung naman hindi tayo pareho ng broker at saka slippage spread, may pa rin, may konting pa rin yun, no? May difference pa rin. Nakaka-apekto pa rin somehow. Hindi ganun kalaki, pero syempre pera to, no? Kahit gaano pa kaliit o kalaki, pera pa rin yan. Okay, so dapat meron kayong personal license, hindi yan gagana pagka wala kayong license. Meron na tayong dalawang strategy or tatlo actually. Yung MACD, which is yung ngayon, no? Although MACD yan, nakala ng iba, MACD yung MACD lang. Hindi ito MACD lang. Meron siyang settings, meron siyang parameters na sinusunod. Hindi siya yung default lang. And then, stochastic, again, hindi rin siya basta-basta stochastic lang. Meron siyang hidden na strategy. Tapos, pero litaw yung niya, yung overbought at saka yung oversold niya na mapapalitan mo. Pero I suggest wag niyo nang palitan tong stochastic na to, itong overbought, oversold. Tapos, yung MACD at saka stochastic entry. I suggest na dito lang sa dalawa kasi ito okay sana to, malakas yung kanyang mga confluences, malakas yung confirmation niya pagka pinagsama tong dalawa na to. Kaya lang maiinip ka. Baka maghapon isang trade lang, dalawang trade lang. Yes, siya, parang sniper siya pagdating doon, pero mainip ka, madaming mainip talaga kasi naranasan na namin yan pagka install ng bot, gusto nila may trade ka agad. O what more pa pagka ito yung settings. Naka-default to, no? Ito yung default na nasubukan namin at saka na-test namin. Then meron na siyang filter na RSI. No, hindi siya basta-basta bibili pagka yung RSI nasa taas. Nakatago rin yung settings nito pero naka 70-30 lang din to. Ito pwede ninyong palitan. Ito na yung nasubukan namin. No, kung ano man yung nakatagong nito settings, yun na yun. Yun na yung pinaka namin na talagang nasubukan, pinagpuyatan. So pwede mo rin disable to kasi baka para sa iyo masyadong strict. I-enable mo kung kung palagay mo gusto mo safe, mas safer. Then hindi ko kine-claim na tayo 100% perfect yung bot natin, no. Madaming mga bot ang tinamaan nung March, no. Alam natin yan kasi nasa mundo rin tayo, nasa GC rin tayo ng mga gumagawa ng mga bots at saka nasa rin tayo MQL community, no. Alam din natin yung mga nangyayari, alam din natin kung ano yung mga bot na tinamaan, no. Usually yung mga bot na hindi tinamaan yung mga super duper strict kasi hindi sila talaga nag-trade, tapos pag magte-trade yon minsan dalawang beses lang sa isang buwan. Okay, so 15 minutes is best para sa amin. So TP natin is $40. Tapos yan pa rin yung settings natin. Bakit? Yung iba tanong nila bakit ang TP mo ay 40 tapos 50 yung SL sa gold. No, yan kasi yung galawan ni gold ngayon Yung galawan niya talagang ganun katindi. Pero wag kayong mag-alala, meron namang meron naman yung tinatawag nating TSL, yung trailing stop. Ayan, at least meron tayong trailing na pag patak pa lang ng 7, pwede ninyong babaan to, no? Wag lang bababa sa 2, no? Depende sa spread ninyo, wag niyo lang masyadong mababa. Trailing stop, yan yung tinatawag nating, halimbawa, pag hit niya ng $7, mag-i-start na siyang mag-trail. Magkano yung iti-trail niya? Yung 50%. Yung trailing nito, halimbawa, nasa 7 na siya, no? Pumunta ng 7, automatic yung trailing niya nandun na sa kalahati ng 7 kasi nga 50% nasa 3.5 na yung trailing niya. Nasa gitna na siya. Pwede nyo palitan to 10%. Pagka 10%, 0.7 yung magiging trailing niya. So, dito na tayo, yung time frame ng MACD, kung ano man yung pinili mo dito, stochastic or MACD or yung dalawa, kung ano yung time frame nila, yun yung masusunod. 5 minutes ng MACD, 5 minutes ng stochastic. Okay, tapos allow buy trades,
usually buy lang tayo, pero dito kasi naka-true yung ano natin, filter natin. So kahit naka-false itong allows sell, magse-sell pa rin yan. But magse-sell lang yan pagka naka-sell trend tayo, or magbabuy lang yan pagka naka-buy trend tayo kasi naka-on yung filter natin dito. Okay, dito muna tayo. Naka-false yung sell dito, which is doesn't matter kasi naka-true naman yung auto choose. Pagka naka-false itong auto choose, pwede mong i-manually i-true itong ating sell trade. Slippage, okay na yan, iwan nyo sa 5. Tapos magic number, ayan nyo lang sa ano na yon, sa bot na yon. Maximum equity drawdown 50%. Pag nag 50% na lang yung ano ninyo, yung account ninyo, isasara niya lahat. Yung iba, pinapalitan nila to, patay kung patay. 100% or 80%, no? Tayo doon lang tayo sa 50. And then balikan lang natin to. Use true confirmation candle. Ito ginagamit ito para kahit ma-detect yung kahit ma-detect yung signal, no, kung hindi na confirm sa mga candles, hindi siya magko-confirm. So ito, ang tinitingnan nito is yung previous na. Yung dati kasi yung pagkatapos, tapos sabi ng iba is late siyang nag-entry. Kasi nga hinintay niya pa yung dalawang candles after niyang ma-detect yung signal. Dito naman is before niya na-detect yung signal, titingnan niya muna yung yung mga nakarang candles. Sasabihin niya, oy, ano na to, bullish na to, take na natin yung signal. Ganun siya. Pero pagka nangyari yung signal, tapos nakita niya yung dalawang candles, tatlong candles, apat na candles, no, na naman talaga parang fake out lang. Ayun, hindi niya i-take. Pero nape-fake pa rin naman si bot, no. Hindi naman siya perfecto. Then dito na tayo sa open buy trades at saka max open sell trades. Ito yung limit lang sa natin. Dati kasi tira lang ng tira si bot, no. As long as may kaya ng equity per slot mo. Banat lang siya ng banat. Ngayon, nilagay na natin to kasi di maiiwasan na lumalaki yung equity mo, palaki ng palaki yung equity mo, tapos syempre nakita niya yung max equity mababawi din. So dito at least control natin pagka natalo ka yung sunod-sunod na, lumaki na yung equity nito. Tapos yung equity per slot niya, konti lang. Order lang tayo ng order pagka may signal. So, posibleng mabawi yung mga panalo mo. So, dito controlled natin. I suggest na per $200 is 1 lang per direction. Sell or buy. Nasa inyo, kung gusto ninyong taasan, risk ninyo yan. Pero ito yung na-test namin na mas safe. Mahalaga dito, nagpa-profit ka kahit pa konti-konti. Kaysa dun sa big profit tapos big talo din. Sayang yung araw. Dito, somehow, tatagal yung account mo sa pakonti-konting order lang. Tinest namin to sa 1 year. Ang pinakamalagang nangyari is may time talaga na bumagsak yung equity mo, pero since konti lang yung konti lang yung ino-order niya, tumatagal hanggang sa makabawi. Yaan mo lang makakabawi din, no. Minimum distance, pero again kahit nakakabawi-bawi sa nakaraan, hindi ibig sabihin na ganun na yung mangyayari sa future. Na hindi natin mapipredict kagaya nung March, no, hindi natin na-predict na ganun yung galawan dahil sa gera. Okay, kung alam lang natin, hindi na natin kailangan mag-bot na tayo na mismo, magmamanual na tayo. Minimum distance per price, ito yung isa sa protection din natin na minsan kasi, consolidation, pag ganun-ganun lang, pabalik-balik. So, nag-order siya, yung dati nag-order siya sa same spot. I suggest na palitan nyo ng 3 or 5 para in case na bumalik man dun sa malapit sa in-entryan niyang una, ay hindi na siya mag-entry. Pero since naka 1 lang naman to, it doesn't matter. Kung gagawin nyo lang naman ng mas marami yung order ninyo dito, halimbawa, gagawin yung tuto, no? Lagay nyo dito 3 or 5 or kung magkano yung gusto ninyong distance sa current price ninyo. Halimbawa kasi, nag-order siya dito, mga tol, ayan, nag-order siya dito. Tapos, bumaba siya. Bumalik yung presyo at nakakuha na naman siya ng signal banda dito. Ang problem, meron ka ng unang posisyon dito. Since meron kang nakalagay dun sa bot natin na wag kang mag-orders if yung distance is malapit dito. Halimbawa, 3 dito sa taas or 3 dito sa baba. Magiging magiging restricted area yung distance na yon. Hindi siya magpapatong-patong na marami, no? Ayan, hindi siya magpapatong-patong na ganito. Pagka nilagyan mo ng distance doon dito. Depende sa iyo kung ilan distance yung lalagay mo sa basic 3 to 5 lang yung nilalagay natin diyan. Daily profit target, kung meron kang specific, halimbawa gusto ko lang ng $30
daily. So pagka na-hit mo na yung $30 na yun, hindi na siya mag-order ulit. Hindi na siya magte-take ng position. Pero yung mga position na naka-run pa, halimbawa, panalo pa rin, hindi siya basta-basta magsasara. Ilalak niya yung profit mo, then tigil muna si bot. Pahinga muna, pero automatic, pagka nag-reset yung oras, yung araw, magre-reset din to. Avoid SR, ito na yung isang filter natin, no? Ito yung magkakaroon siya ng sariling support at saka resistance sa time frame na 5 minutes kunwari. 75 candles pabalik, titingnan niya doon, yun yung i-scan niya, tapos gagawa siya ng support tsaka resistance. Yung magiging restriction natin doon is kung magkano yung ilalagay natin dito, price to. Halimbawa, within that range, ito kunwari, ito yung na-detect niya, no? Delete lang natin. Ito na lang, sige. Kunwari, ito yung na-detect niyang support, no? Tapos, ito yung kunwari na-detect niyang, kunwari lang to, ito yung na-detect niyang resistance, no? So, nakabay lang tayo. Yung distance ng signal, nasa range natin, like $8, no? $8 between dito, ito yung $8. Yung distance niya is $8 in price, kunwari, no? Tapos, na-detect dito sa loob yung signal, hindi niya iti-take kasi sasabihin ng bot, masyadong malapit. Makikita ninyo yan sa experts. Pero pag dito siya, halimbawa dito, sa baba, iti-take niya yung signal. Kasi iniisip niya na makukuha pa to. Makukuha hanggang dito. Ka-sell naman, pababa siya kunwari. Tapos, dito na-detect yung signal, hindi niya iti-take yung order. Ganun na nag-work yung isang filter natin, itong $8 na to, no? Then, trend filter, pagka naka-true to, automatic siya na yung bahalang mag-decide kung buy or kung sell. Nalalaman naman niya, uy, nasa sell trend tayo, sell lang tayo. Lahat ng mga buy ay i-filter natin dahil naka-true itong trend filter. Since naka-sell trend tayo, ibablock natin. Yung time naman niya is, yan yung time ng MA period natin na 200. Sa 30 minutes, yan yung susundan niya. Yun yung magiging basehan niya. Pagka sa 30 minutes ay nasa buy trend pa rin tayo, buy lang yung iti-take niya since naka-auto choose ka. Pagka naka-false to, kahit pa naka-sell trend yan at naka-detect ng signal, since naka-false itong sell mo, hindi niya iti-take. Yun lang yung mga settings natin dito. So, dapat kayo mag-experiment base sa broker ninyo, base sa slippage niya, base sa spread niya. Doon kayo mag-experiment sa ninyo, sa demo ng Kaya may demo account tayo sa bot para makapag-experiment kayo at yun yung ituturo natin sa isang video, masyado na mahaba to. Pagka naituro natin yan, dapat yun yung gawin ninyo at gumawa kayo ng sariling settings ninyo base sa nakita ninyo na pinaka-best na settings para sa inyo or pinaka-nababagay na settings para sa broker ninyo. So I think hanggang dito na lang mga tol at maraming salamat and God bless mga tol. God bless.